Inaalam pa rin ng mga otoridad ang sanhi ng pagsiklab ng sunog sa Barangay Santa Clara sa Batangas City. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette. Maris, dito sa eskwelahan at sa isang basketball court nagpalipas ng magdamag ang ilan sa mga nasunugang residente dito sa Barangay Santa Clara sa Batangas City. Nalimas ang mga bahay matapos ang sunog kahapon na nagsimula pasado alas 5 ng hapon. Ang 79 anyos na si Asuncion Mendoza bukod sa sarili at ilang pirasong damit, wala nang naisalba. Binalikan niya ang bahay niya kanina para maghanap ng mapapakinabangan pero mga nagkalat na yero na lang ang dinatnan niya. Si Ray James Kahataw naman namulot na lang ng mga matatanso para kahit paano'y may pambili ng mga pangangailangan. Naiyak naman si Veronica Montalvo nang balikan ng bahay na natupok. Sa isang iglap na wala raw lahat ng kanilang pinaghirapan. Tabing dagat ang Barangay Santa Clara pero dahil low tide, hirap ang mga residente na kumuha ng tubig mula sa dagat. Dagdag pa ng residenteng si Domingo Maranan, may ground ang mga yero kaya hindi sila makaapak sa mga bubong ng bahay. Sa taya ng barangay chairman, nasa 150 na bahay ang nadamay sa sunog. Malapit sa Batangas Port ang mga nasunog na barangay pero hindi ito inabot ng sunog. Ayon sa city administrator, hindi naman daw naapektuhan ang operasyon na Batangas Pier. Patuloy pa rin ang biyahe ng mga roro at ferry sa Pantalan. Pakinggan natin ang bahagi ng ating mga naging panayam kanina. Isipin na lang ho isang panaginip na bangungot, kanga. Lahat po ay ng gamit, mga saka ng hipag, lahat wala na iisalba kahit anong gamit, wala. Medyo nagigipit kami sa tubig, iga. Lupa ho yan. Maris, patuloy pa rin yung investigasyon ng Bureau of Fire Protection kung ano nga ba yung pinagmula ng sunog. Pero ang pineperso nila ngayon na anggulo ay yung sinasabi niyang napabaya ang electric fan na nakasaksak. Sa ngayon ay mananatili muna yung mga residente dito sa eskwelahan at doon sa isang barangay basketball court. Tumatanggap naman daw sila ng mga donasyon mula sa mga nais tumulong sa kanila. Maris? Pero Bernadette, ano pa yung mga maaaring itulong sa kanila ng lokal na pamahalaan? In the meantime, habang nananatili sila dyan, meron bang ayuda o assistance na binibigay sa ngayon yung lokal na pamahalaan? Maris, kaninang umaga ay meron naman daw na pumunta mula sa lokal na pamahalaan para maghatid daw ng tulong sa kanila. Pero ang hiling talaga ng mga residente ay mabigyan sila ng pondo para sila raw ay makapagsimula muli. At kahit ng araw kubo ay kanilang tatanggipin para meron silang maayos na sisilungan. Dahil pansamantala, kung hindi sa basketball court ay dito sila ngayon sa eskwelahan na mamalagi. Pero meron rin tayong nakita ngayon na social worker na tumutulong para mahataran ng pagkain yung mga residente. Maris? And in the meantime, Bernadette, habang hinihintay nila yung tulong, kung halimbawa may pagkakaloob nga ng lokal na pamahalaan, yung hinihiling nila ng mga kagamitan para or yung pangkabuhayan, panimula para sa pangkabuhayan. Ano-ano pa yung mga kailangan nila para sa mga mabubuting loob naman na maaaring makapagdala ng mga tulong sa kanila dyan? Maris, dahil nga dito sa basketball court at sa eskwelahan sila namamalagi, makakatulong raw kung meron raw sila mga gamit tulad ng mga beddings at pillows na maaari nilang mahigaan. Makakatulong rin daw dahil nga mainit yung panahon kung meron mga makakapag-donate ng electric fan na maaari nilang magamit. At makakatulong rin kung meron din magbibigay ng malinis na tubig para sa mga residente. Maris? Maraming salamat, Bernadette Reyes.